According to Pag-asa, Luzon and Visayas will be experiencing rains starting Thursday. Pero maibsan kaya niya ang humidity, yung alinsangan, parang kagabi at kanina. Bakit kaya tag-ulan ay mainit pa rin? My God, ang sagot mula kay Mobile Journal Francis Orsho. Nito lang nakaraang linggo nang magpaulan ang bagyong Aghon. Yan din ang naging hudyat ng pagsisimula ng tag-ulan sa bansa. Yun nga lang, kapansin-pansing mainit at maalinsangan pa rin, lalo na sa tanghali. Sa katunayan, pumapalo ng 4 na po ang lugar sa bansa na nakapagtatala ng Danger Level Heat Index o higit 42 degrees Celsius, kabilang na ang Metro Manila. Pero may paliwanag daw dyan ang Pag-asa. Nagkaroon tayo ng monsoon break, no? After kasi ni Typhoon Aghon, nagkaroon naman ng tropical depression dito sa gawing West Philippine Sea or sa South China Sea. Yung habagat na flow ay dumugtong sa kanya and hindi siya umabot dito sa ating bansa. Dahil dyan, mas nangibabaw ang epekto ng easterlies. Ito ang weather system na may dalang mainit at maalinsangang hangin mula Pacific Ocean. Dagdag pa ng Pag-asa, base raw sa internal memorandum ng ahensya, sa tuwing nagtatag-ulan ay dapat humihinto na rin sa paglalabas ng heat index data ang Pag-asa. Sa ganitong panahon kasi, dapat ay mababa na ang epekto ng init sa ating katawan. Pero iba raw ang nangyayari ngayon. Dapat kapag nag-onset na tayo ng rainy season, mag-stop na rin tayo na mag-issue ng heat index information. But given yung situation, nagkaroon nga ng monsoon break and then mainit pa rin yung na-experience in some areas. Inaasahan namang 45 lugar sa bansa ang aabot sa Danger Level Heat Index ngayong araw. At magtutuloy-tuloy raw yan bago ang muling pagbabalik ng hanging habagat sa Huwebes o Biyernes. Habang tayo ay nagtitiis pa sa init, mainam na maging handa at alerto na rin tayo sa epekto ng tag-ulan. Lalo na't may nagbabadyang La Nina na sobra-sobrang ulan naman ang inaasahang mararanasan. Mobile journalist Francis Orsho po, hatid ang mukha ng balita.